Now, kung imong lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Nasa iyo na talaga lahat eh. Mayabang, hambog, tanga, bobo. Baka si Kaburnok walang alam sa Biblia, hindi niya naunawaan ang kanyang binabasa. Kaya ayaw mong pakita ng mukha kasi wala kang Amerikana, wala kang barong. Ano? Busted talaga ako. Pasensya na po kayo, Kaburnok, ano? 4 na taon na nating ipinagtatanggol ang pananampalatayang Katoliko. Ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Magandang araw mga kapatid and welcome naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Isaias 34:16. Ganito po ang ating mababasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mga ngailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Nabasa na po natin yung Isaias 34:16 at alam niyo po ba na siyang tatalakayin natin sa ating episode ngayon. Tatalakayin po natin itong pahayag ng pastor ng Seventh-day Adventist Church tungkol sa talatang ito. Ito pong si Chris Vacalares ng Pangutana Pastor. O eto, panoorin natin kung anong naging pahayag niya tungkol po sa Isaias 34:16, mga kapatid. Now, kung imong lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Tanawa ang Isaiah 34:16. Susihan ninyo, gikan sa basahon ni Jehova, og basaha, walay usa nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na, og ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. Take note mga pinangga, wala pa'y Christian churches ni ining panahon na sa Isaiah 34:16. Man pala ang kanyang naging pahayag tungkol sa Isaias 34:16 at ayon sa kanya, ang Espiritu Santo daw ang nag-compile ng mga aklat sa Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis daw, mga kapatid. Now, kung imong lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. At kung gawin ito sa Tagalog, nilagyan natin ng subtitle, kung mapapansin ninyo, sabi pa niya, kung sino daw yung nagtipon ng mga aklat sa banal na kasulatan o Holy Bible mula daw Genesis hanggang Revelation. At yung sagot niya, Holy Spirit daw. At tingnan natin, parang pinapalabas kasi niya na sa Isaiah 34:16, yung phrase na aklat ng Panginoon, yan po yung pinisan ng Espiritu Santo. Mga kababayan, tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi, mga kababayan? Susuriin natin yan. Mula po sa Isaiah 34:16 na ating binasa, may binabanggit po na aklat ng Panginoon. Tanong, sa Isaiah 34:16, Biblia ba ang tinutukoy dyan na aklat ng Panginoon? At yung mga aklat sa Biblia, yan daw yung titipunin ng banal na Espiritu Santo? Susurihin natin yan, mga kapatid. Ngayon, titingnan ninyo, sa ang dating Biblia na salin, yung sinasabi na aklat ng Panginoon, dito naman po sa Magandang Balita Biblia ay aklat ni Yahweh. Yung aklat ni Yahweh ba ito ay Biblia? O titingnan natin, mga kapatid. Kasi dito po sa
Isaiah 34:16, sinasabi na yung isa sa kanila ay hindi mawawala daw. Bawat isa'y mayroong kapareha. Yung tinutukoy ba dito, yung aklat sa Biblia, yung hindi mawawala, kasi isa sa kanila, hindi daw mawawala. O yung isa mayroong kapareha. Biblia ba yung tinutukoy? O talata sa Biblia? O aklat sa Biblia, mga kabatid? Para masagot ang tanong kung Biblia ba ang tinutukoy na aklat ng Panginoon o aklat ni Yahweh, ay gagamitin natin yung biblical hermeneutics at babasihan natin yung context ng talata. Babasahin muna natin para mas malaman natin at mas maliwanag ang sagot. Umpisahan muna natin sa versikulo 9. Ganito po ang ating mababasa. Ang mga batis ng Edom ay magiging alkitran at magiging asupre ang kanyang lupa. Ang buong bansa ay masusunog na parang aspalto. Araw-gabi hindi ito mamamatay at patuloy na papailang lang ang usok. Habang panahoy hindi ito mapapakinabangan at wala nang daraan doon kahit kailan. O dito po sa ating nabasa, may binabanggit po kasi na Edom, yung batis ng Edom, mga kapatid, ano? At dito sa lupang ito, mga kababayan, may mga mangyayari, mga kapatid. Yung buong bansa daw dito, masusunog. Pagkatapos, patuloy daw na umuusok sa nasabing lugar, etc., etc. Ngayon, itutuloy natin kasi may binabanggit dito na may maninirahan daw. O, basahin natin. Yung maninirahan sa Edom sa versikulo 11, patuloy. Ang mananahan dito ay mga kwago at mga uwak. Ang lupaing ito'y lubusang wawasaki ni Yahweh at iiwang nakatiwangwang magpakailanman. O dito, mga kabatid, may binabanggit na mananahan na mga kwago at mga uwak. Ngayon, itutuloy natin sa 12 hanggang 13, ganito naman ang sabi. Dooy wala nang maghahari at mawawalan na rin ang mga pinuno. Tutubuan ng damo ang mga palasyo at ang mga nagpapaderang bayan. Ito ay titirhan ng mga asong gubat at pamumugaran ng mga ostrich. O dito mayroong mga asong gubat at ostrich na maninirahan sa Edom, mga kapatid. Itutuloy natin sa 14. Ang maiilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat. Tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa niya maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. O meron na namang binabanggit na may ilap na hayop, tikbalang, asong gubat. Nako, maraming palang mga hayop na binabanggit Itutuloy natin sa 15, pagkatapos isaswak na natin sa versikulo 16. Ganito po ang mababasa. Ang mga kwago doon magpupugad, mangingitlog, mamimisa, at magpapalaki ng kanilang inakay. Doon din maninirahan ang mga grupo ng buitre. Sa aklat ni Yahweh ay hanapin ninyo at basahin. Isa man sa kanila ay hindi mawawala. Bawat isa'y mayroong kapareha, sapagkat ito'y utos ni Yahweh at siya mismo ang kokop-kop sa kanila. Dito po sa ating mga nabasa, kung mapapansin ninyo, mga listahan po ng mga hayop na nasa Edom ang tinutukoy, mga kapatid. Kaya nga sa salin na Good News Translation ng Isaiah 34:16 ay yung sabi, Search in the Lord's Book of Living Creatures. Maliwanag po, yung aklat ng Panginoon pala na tinutukoy ay Lord's Book of Living Creatures. Ano ba yung mga living creatures? Yung binabanggit mula po sa versikulo 11 pababa, mga kapatid. At sabi pa nga dito, not one of these creatures will be missing and not one will be without its mate. Ibig sabihin, yung magkukulang pala, yung tinutukoy doon, hindi po talata sa Biblia, kundi mga hayop na nabanggit mula sa versikulo 11 hanggang versikulo 15. Ngayon, meron pa ngang ibang salin na, halimbawa, itong nasa New Living Translation, yung binabanggit, not one of these birds and animals will be missing. At dito pa nga sa The Voice Bible, none of these creatures will be missing and none will lack a mate. O, napakaliwanag po yan, mga kapatid. Kahit pa nga sa New International Reader's Version, ang sabi dito, none of those animals will be missing. Male and female alike will be there. Napakaliwanag talaga, mga kababayan. Katunayan, isang Bible scholar mula po sa aklat na Commentary, Critical, and Explanatory on the Whole Bible ang nagsasabi na ganito.
none shall want mate. Image from pairing of animals mentioned. Rather, none of these wild animals shall be wanting. None shall be without its mate to pair and breed with. Napakaliwanag po talaga. Ibig sabihin mula po sa ating mga nabasa, sa Isaiah 34:16, hindi po Biblia yung tinutukoy na aklat ng Panginoon, kundi Lord's Book of Living Creatures, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, mga aklat ba sa Biblia ang tinutukoy na tinipon o pinisa ng Espiritu Santo sa Isaiah 34:16, kagaya ng claim ni Chris Bacalares? Now, kung imo lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Balikan natin yung binasa natin kasi pinisan daw ng Espiritu Santo yung binabanggit sa talata. Pero kung sa King James Version, yun talaga His Spirit, it hath gathered them. Ayan, nakikita nyo sa screen. Ano ba yung tinutukoy dito? Aklat ba na nasa Biblia, yung tinipon ng banal na Espiritu Santo? Hindi po. Kasi napatunayan na natin kanina na hindi po Biblia ang tinutukoy na aklat ng Panginoon or aklat ni Yahweh sa Isaiah 34:16. Ano ba yung tinutukoy dyan? Babasahin natin muli yung ating pinakita kanina, yung Isaiah 34:16 ng The Voice Bible. Ganito po ang ating mababasa. None of these creatures will be missing and none will lack a mate because His voice has given the order and His Spirit has gathered them in that place. Klarong-klaro po. Ano ba yung tinutukoy ng salitang them? Ito yung mga creatures. Klarong-klaro, mga kababayan. Kahit nga sa salin na Tagalog Contemporary Version, ganito po ang ating mababasa. Walang mawawala ni isa man sa mga hayop na iyon, at wala ni isa man sa mga ito ang walang kapares, sapagkat iyan ang ipinasya ng Panginoon, at siya mismo ang magtitipon sa kanila. Napakaliwanag po mga kababayan ng ating nabasa. Hayop po ang tinutukoy, hindi po mga aklat sa Biblia, kundi mga hayop sa Edom ang tinutukoy na titiponin ng banal na Espiritu Santo sa Isaiah 34:16, mga kababayan. Kaya itong mga pahayag ng palpak ng evangelist ng Seventh-day Adventist Church na si Chris Bacalares. Now, kung imo lang taon, kinsa man din nagtigom aning balaang kasulatan, ang Holy Bible, ang gikan sa Genesis ngadto sa Revelation. Walay lain mga pinangga, mao ang Holy Spirit. Tanawa ang Isaiah 34:16. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha, walay usa nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban, kay ang akong baba kini nagsugo na og ang iyang espiritu mo'y nagtigom kanila. Take note mga pinangga, wala pa'y Christian churches ni ining panahon na sa Isaiah 34:16. Naku, ayan na naman yung paninira niya sa Iglesia Katolika. Busted! Yan! Nako kawawa. Talaga. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako po si Gabornok at ito ang Factbusters. 4 na taon na tayong patuloy na nagtatanggol sa Iglesia Katolika. Mga kapatid. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!